bakit ako pinatawag ng professor. Tignan natin kung ano yung dahilan. Inuntak ako ng isang teacher or empleyado ng school na yun. Bakit ako pinatatawag ng isang professor? Binigyan ako ng tip kung ano yun. Yun yung sabi niya ay nahuli daw kung empleyado. Nahuli daw ang cellphone ng aking anak. Kasi daw ay may klase siya, gumamit siya ng phone. Ang sabi naman ng aking anak ay nagpicture lang daw siya nagpicture siya tapos tama-tama nasa likod daw yung teacher na yun, professor na yun. Bakit nagpicture siya para dun sa gagawin niyang report para bukas. So tingnan natin, naiuwi rin naman ang kanyang cellphone na ito. Dahil nag-sorry siya at saka ngayon pinatawag ako ng professor na yun. Tingnan natin kung ano pag-uusapan natin. Nag-tricycle na ako para hindi na ako muli sa usapan natin. Kasi time ay 9:30 para hindi ako na-traffic or something. Tricycle na ako. Sa madaling sabi na gastos na ako para sa lakad ko na. Sabi ko sa anak mo, mag-usap kayo mamaya tapos kung ano pag-usap. At yung mga dapat na magiging meron na kasi akong inaano pag nagkakamali siya. Meron akong para madala siya or English yun sa kanya. Sabi ko hindi ko mapapalampas to. Kailangan niya talaga. Meron akong gagawin hakbang para sa ginawa niya ang pagkakamali na to. Kasi sabi ko, dapat igagalang mo kung ano ang policy ng school, kung ano irespeto mo kung sino ang professor or teacher mo, kung bawal ang cellphone, huwag kang mag-cellphone, tapusin yung klase bago gumamit ng cellphone. Ayaw kong ganito na may mga joke kasi may trabaho ako. Sabi ko nga sa lisensya ay sana ko na time is good. Ayaw ko masayang yung mga oras na dapat natapos ko na sa trabaho. Kasi mahalaga sa akin yung bawat oras at bawat patak ng oras. Kasi gusto ko magtrabaho. Ngayon ay lumabas ako para i-update kung ano ang nagawa ng anak ko sa school. Ano siya, third year college, graduating siya. May mga kaagitan talaga parusa sa bawat pagkakamali. Pinasabi ko sa anak ko. So ito, asahan na niya na mayroon akong gagawin sa kanya. Meron akong gagawin talaga sa kanya para hindi na niya maulit yan. Alam niya ng aking anak. Mahigpit ako pagdating sa pag-aaral kasi mahalaga yun. Tayo bumaga, sayang na pera at oras para sa ginagawa niyang wala naman hindi siya nakikinig kung ano man ang dapat na pakinggan. Tingnan natin. So tapos na ako makipag-usap sa professor, guys. Ang pinag-usapan lang ay tungkol doon sa nagawang labag ng anak ko, yung paggamit ng cellphone sa oras ng yung school. Bawal kasi yung sa aming pag-uusap, bawal yung record yung pinag-usapan namin. Ginalang ko yun. At saka dito na lang ako mag-update. May gagawin siyang kasi nakuha nga yung cellphone, hindi ganun kadali yung mga ginagawa niyang ganun para hindi pa marisan or hindi ulitin ulit.
gagawa siya ng parang community sa school service tuwing lunch. Tuwing lunch may isang oras siyang igugugol doon sa activity na yon para katunayan yun na may disiplinang ginagawa yung ECLC College Santa Maria or maganda yung policy nila guys, kaya gusto ko yung mga pamamaraan nila. Ganun din yun ako, sabi ko sa professor at saka yung director ng school. Mayroon din akong ginagawang disiplina para sa kay Sanchay. Hindi basta-basta makukuha niya yung cellphone niyang iPhone. Sabi ko, pag natapos yung ginagawa niyang community sa school, yun yung nag-aano ng library yata, yung maglilinis. Sa isang oras na yon, saka lang ko maibibigay yung cellphone sa kanya. So, sana sa mga anak dyan or college student, yung anak ko kasi is 21 years old na, 4th year college, first semester, yun nga, may ginawa siyang graduating na siya, pero may ginawa pa siyang paglabag sa patakaran ng kanyang isang professor, subject teacher. So, yan lang guys. Sana makatulong sa mga nanay. Pag ganyan ang nangyari sa anak nyo, gabayan natin at bigyan natin din ng disiplina pag nagkailangan. So, yan lang. Thank you for watching. Sana mapulutan to sa mga estudyante at mga nanay na nagpapaaral din ng college. Thank you for watching. Ayan, yung ECL Santa Maria. Andito ako guys. At saka itong mga aking